Hello po at maligayang pagbabalik. Narito po ang compilation videos na mula sa Betrayal Stories playlist na sana po ay magustuhan po ninyo. Maraming salamat po! Unang video. Kamakailan lang na isagawa ko ang pinakamatinding paghihiganti at gusto ko itong ibahagi sa inyo. Meron akong nobya sa loob ng mahigit na 5 taon at ngayon ay hiwalay na kami. Nung una ko siyang nakilala sa universidad namin ay napakasimple at mahinhin niya, kaya ko siya nagustuhan. Ilang beses din niya akong tinanggihan nung inaya ko siyang lumabas. Hindi iyon naging dahilan para sumuko akong ligawan siya. Sa katunayan, mas lalo ko siyang nagustuhan dahil dito. Umabot din ang pagsuyo ko sa kanya ng halos kalahating taon at sa wakas ay naging kami na. Kaya lang paglipas ng ilang buwan, may napansin akong biglang pagbabago sa kanya. Nasa loob pala ang kulo niya. May mga bagay akong natuklasan tungkol sa kanya na hindi ko inaasahan. Una ay may pagka-obsess siya sa akin. Halos minuminuto, gusto niya ako kausap at gusto niya na alam niya lahat ang ginagawa ko. Noong una ay natutuwa ako dahil naisip ko na mahal niya ako kaya nag-aalala siya sa akin. Kaya lang, parang lumala siya. Gusto niya ibigay ko sa kanya ang lahat ng password ko sa email, cellphone at social media. Binigay ko naman ang gusto niya. Kaya lang, nais din niyang siya ang mag-reply sa lahat ng nagme-message sa akin. Pakiramdam ko, parang hindi naman iyon ata tama. Kinuha niya ang aking privacy. Pangalawa, ay mahilig din siyang magdagdag ng kwento at gawa ng chismis o ichismis ang ibang tao. Gaya ng isang beses, nakita niya ang kanyang kaibigan na may kasamang lalaki na hindi nito boyfriend. Bigla na lamang niyang sinabi na paano daw kung mabuntis ang kaibigan niya sa lalaking iyon. Dapat daw ba niya sabihin sa boyfriend niya? Ni hindi man lang niya muna inalam kung sino ang kasama ng kaibigan niya at inisip na agad nito na karelasyon nito iyong lalaki. Pwedeng classmate, kaibigan o pinsan niya ito, hindi natin alam 'di ba? Pero yun agad ang inisip niya. Sa akin lang naman niya ito sinasabi at hindi sa ibang tao. Kaya lang, hindi ko na minsan maatim ang mga sinasabi niya. Daig pa niya ang mga tsismosang nag-uumpukan sa kalye sa lugar namin. Sinubukan ko intindihin ang ganun niyang ugali ng 1 taon. Pero nung mga sumunod na buwan, napagod na ako. At naisip ko nang tapusin kung ano man ang meron kami. Bago kami mag 2nd year anniversary, sinabi ko sa kanya na makikipaghiwalay na ako sa kanya. Pero halos mabaliw siya nung sinabi ko iyon. Naglulupasay siya sa sahig at umiiyak habang sinasabing huwag ko daw siyang iwanan. Naawa naman ako sa kanya kaya sinabi ko na hindi na ako makikipaghiwalay. Pero kailangan niyang mangako sa akin na hindi na niya ito gagawin pang muli. Naging okay kaming ulit at naging maayos naman kami, kaya lang pagkalipas muli ng mga ilang buwan ay bumalik na naman siya sa dati niyang gawi. Napagtanto ko na mahal ko siya, kaya naman tinanggap ko na kahit ganon ang ugali niya. Pero madalas ko siyang sabihan na bawas-bawasan niya ang pakikialam sa ibang tao. Kaya lang habang tumatagal, parang naging trabaho na niya ito at daig pa ang breaking news sa telebisyon at radyo sa paghatid ng balita mula sa taong gusto niyang ichismis. Natiis ko siya ng 3 taon. Hindi ko nagugustuhan ang mga lumalabas sa bibig niya. Pakiramdam ko na sobrahan na siya kaya nagdesisyon akong alisin na sa buhay ko ang negative vibes. At sa pangalawang beses ay nakipaghiwalay muli ako sa kanya. Hindi naging madali ang pakikipaghiwalay ko sa kanya at umabot din ng halos 6 na buwan bago kami tuluyang naghiwalay. Ang buong akala ko ay wala na talaga kami at hindi na niya ako kukulitin pang muli. Pero nagkamali ako. 1 taon na ang dumaan matapos kaming maghiwalay ay may nakilala akong isang babae. At 1 taon kaming naging magkasintahan at kahit saglit pa lang ang aming relasyon, alam ko na siya na ang para sa akin. Nag-propose ako sa kanya at sumagot siya ng matamis na oo.
Naging maayos ang lahat ng preparasyon at pagpaplano ng aming kasal. Nagkaroon kami ng maliit na salo-salo sa isang restaurant kasama ang mga kaibigan namin bilang selebrasyon sa aming nalalapit na kasal. Masaya kaming nagiinuman at nagsasaya nang biglang sumulpot ang dati kong nobya. Lumapit siya sa akin at tinitigan niya ang aking fiancé. May nilabas siyang pregnancy test at hinagis niya ito sa mesa namin. "Paano na ang ating baby? Paano mo ito nagawa sa amin? Bakit mo kami niloko?" Humahagulgol niyang sinabi. Like WTF. Wala na ata siya sa katinuan. Paano ko siya mabubuntis eh? 2 taon ko na siyang hindi nakikita. Napakalakas ng iyak niya at sa totoo lang, napakagaling niyang umarte. Kung isa lang ako sa mga nanonood, maniniwala ako sa kanya, ganun siya kagaling. Pinagtitinginan na kami ng lahat ng tao at kita ko din sa mata ng fiancé ko ang pagkabigla. Hinawakan ko ang kamay ng fiancé ko at tumingin sa ex ko. Napakatalim at galit na tingin ang ibinigay sa akin ng fiancé ko. Hindi ko na natiis ang mga mapanghusgang tingin sa akin ng mga tao, kaya nagsalita ako ng, "Anong sinasabi mo dyan? 2 taon na tayong hindi nagkikita, paano kita mabubuntis? Pwede ba, kung wala kang magawa sa buhay mo, ay huwag mong sirain ang buhay ko. Tigilan mo na ang pagsisinungaling mo." Sigaw ko sa kanya. Pero mas lalo pa niyang nilakasan ang kanyang pag-iyak habang sinasabi ko yung mga katagang iyon. Ilang saglit ay tumakbo paalis ang ex-girlfriend ko. Pagkatapos ay bigla akong kinausap ng fiancé ko at sinabing kailangan daw niyang pag-isipan ang kasal namin. At saka siya umalis kasama ng mga kaibigan namin. Naiwan akong tulala doon at hindi ko alam ang gagawin ko. Kinabukasan ay sinubukan kong kausapin ang fiancé ko pero ayaw niya akong kausapin. Pumunta din ako sa bahay nila at kinausap ko ang mga magulang ng fiancé ko pero hindi nila ako pinagkakatiwalaan. Nang makausap ko na sa wakas ang fiancé ko, ay doon na siya nakipaghiwalay. Sa kadahilanang maaaring guluhin ng ex-girlfriend ko ang buhay namin at ayaw niyang masangkot o madamay sa kabaliwan ng dati kong nobya. Gusto niya ng tahimik na buhay at sinabing hindi na niya gustong ituloy ang pagpapakasal sa akin. Tulala at lutang ako sa mga nangyayari. Napag-alaman ko sa isa kong kaibigan na pagkatapos ng insidente ng party namin, nakatanggap ang fiancé ko ng mga litrato ko at ng ex-girlfriend ko. May kasamang mensaheng, magiging impyerno ang buhay mo pag pinakasalan mo siya. Tinawagan ko ang ex-girlfriend ko para kausapin at tanungin kung bakit niya iyon ginawa sa akin. Galit na galit kong sinabi sa kanya na bakit hindi niya ako patahimikin at gumawa pa ng kwento. Tumawa lang siya sa akin at sinabing, "Nararapat lang yan sa'yo dahil iniwanan mo ako." Haha. Napawaw ako. Ito ang pangatlong dahilan kung bakit tama ang desisyon kong hiwalayan siya. Alam kong mahilig siyang tsumismis, pero hindi ko inaakala na hindi lang pala sa salita kaya niyang manira, kundi pati sa gawa. Anong gagawin ko? Hindi ko alam kung paano ko mapapatunayan na wala akong ginawang masama. Yung ex-girlfriend ko, pwede niyang sabihin na nakunan siya para makatakas siya sa pagsisinungaling at kwentong gawa-gawa niya. Gustong-gusto ko siyang sugurin sa sobrang galit. Naisip kong tawagan muli ang dati kong nobya para i-record ang aming pag-uusap para mahuli ang pag-amin niya sa kasinungalingan niya. Kaya lang, nag-iba na siya ng numero at hindi ko na ito makontak. Ilang linggo din akong tuliro. Siyempre, sino ba naman hindi mababaliw sa kakaisip kapag nangyari sa kanila ito? Pero sinubukan kong ayusin ang sarili ko at nagpakatatag. Bumalik ako sa trabaho at mas tinuon ko na lamang ang oras ko dito. Tumagal ng halos 1 taon pero nakabangon naman akong muli at nagpatuloy ako sa buhay. Isang araw, nabalitaan ko sa dati kong college friend na ikakasal na ang dati kong nobya. Naisip ko, sino magpapakasal sa baliw na babaeng iyon? Sumagi din sa isipan ko na maghiganti sa kanya pero isinantabi ko ito.
Napagpasyahan ko nung mga oras na iyon na kalimutan na ang mga mapapait na pangyayari sa nakaraan at ngayong nakabangon na ako muli ay dapat kong isipin kung paano magiging maayos ang aking hinaharap. Ayoko na ng kahit anong koneksyon sa babaeng iyon dahil alam kong magugulo lang muli ang buhay ko. Hanggang sa nakatanggap ako ng text message sa hindi kilalang numero. Napakahaba ng mensahe na iyon at mula sa dati kong nobya. Base sa ilang natandaan ko, ganito ang sinabi niya sa akin. Salamat sa pakikipaghiwalay mo sa akin dahil doon ay nakilala ko ang lalaking para sa akin at ama ng aking baby. Kaya dapat ay i-congratulate mo ako dahil dito. Muli, salamat sa pakikipaghiwalay sa akin. Hindi ko alam pero napaka-sarcastic at parang nang-aasar ang dating sa akin ng message na iyon. Pakiramdam ko gusto niyang sumama ang loob ko. Talagang napakagaspang ng ugali ng babaeng iyon. Nung natanggap ko ang message na iyon, doon ko napagtantong kailangan kong makaganti sa kanya. Nakita ko sa social media na magkakaroon ng party ang ex-girlfriend ko para i-celebrate ang kaarawan at baby shower nito. Naisip kong isakatuparan at gawin ang plano kong paghihiganti at magpakita sa kanila nung araw na iyon. Madami ang imbitado at medyo magarbo ang party. Marami ang busy sa pagkain at nagsasaya kaya hindi nila ako napansin na dumating. Nakita ko ang ex-girlfriend ko at ang fiancé niya na nakaupo sa may sofa. Lumapit ako at doon ko ginawa ang bagay na ginawa niya sa akin noon. Lahat ng galit ko sa kanya ay ibinuhos ko nung araw na iyon. Nagsisisigaw ako at malakas na sinabing, "Anong ginagawa mo? Hindi siya ang ama ng bata. Bakit ibang lalaki ang kasama mo? Nangako ka sa akin na iiwanan mo siya at magpapakalayo tayo. Paano mo ito nagawa sa akin? At paano mo nagawang magparty kasama ang mga taong ito? Wala ka na bang hiya sa katawan mo at ginamit mong dahilan ang pagbubuntis mo?" Tumingin ako sa fiancé niya at sinabing, "Hindi ikaw ang ama ng dinadala niya. Matagal ka na niyang niloloko. Bakit hindi ka na lang makipaghiwalay sa kanya at hayaan mong panagutan ng mismong ama ang pinagbubuntis niya?" Niyakap ko ang ex-girlfriend ko at sinubukan kong kunin ang braso niya para kunin siya nang sumigaw siya sa akin na, "Anong ginagawa mo? Baliw ka ba? Hindi mo anak ito. Ka." Inawat ako ng fiancé niya at sinuntok ako ng napakalakas. Sa sobrang lakas ay napaupo ako sa sahig. Pinalibutan din ako ng mga kaibigan niya at pilit akong itinutulak papalayo. Para sa akin ay nagawa ko na ng matagumpay ang plano kong gumawa ng eksena sa okasyon niya. Kaya umalis na ako at bago ako umalis, kinindatan at nginitian ko ang dati kong nobya. Nakaramdam ako ng ginhawa nung nagawa ko iyon at may bakas ng ngiting tagumpay sa aking muka. Ipinagpapasa Diyos ko na lang ang kapalaran ko. Nagpatuloy akong muli sa buhay ko at tinuon ang lahat ng oras ko sa trabaho at matapos ang ilang buwan, natapos ko ng bayaran ang sasakyang nakuha ko. At nakabili na din ako ng sarili kong kondo. Isang araw, ibinahagi sa akin ng college friend ko ang balita tungkol sa dati kong nobya. Nung araw na gumawa ako ng eksena, ay nagkaroon ng pagduda ang lalaking pakakasalan niya. Nagdemand ito na ipa-DNA ang batang pinagbubuntis niya. Ngunit hindi pumayag ang dati kong nobya. Kaya naman laking pagtataka nung karelasyon niya. Dahil dito, nagsimula silang magtalo at sinabi ng lalaki na magpapakasal lamang siya dito kung mayroong DNA test ang bata. Wala siyang nagawa kundi pumayag sa kondisyon ng fiancé niya. Kaya matapos ang mga ilang linggo, nagpa-DNA test ito. At ang lumabas na resulta ay hindi anak ng fiancé niya ang pinagbubuntis niya. Akalain mo yun? Tumugma ang mga paratang ko nung nag-eskandalo ako. Wow! Pumanig sa akin ang tadhana. Ang plano kong mag-eksena sa kanyang party ay may magandang resulta. Ang taong mahilig mang chismis ay siya naman ngayon ang pinagpepiestahan ng chismis at ang mga balitang kumakalat ay hindi nalalayo sa katotohanan. Totoo nga ang kasabihan, kung ano ang ginawa mo sa kapwa ay babalik din sa iyo.
pangalawang video. Natagpuan ko ang aking mapapangasawa noong nasa kolehiyo pa lamang ako. Medyo nagkaroon ng problema sa trabaho sila mama at papa, kaya nahirapan din akong humanap ng pambayad para sa aking matrikula. Dahil sa kagustuhan kong makatapos, ay nagdesisyon akong humanap ng mapapasukang trabaho at doon ko nakilala ang aking napangasawa. Isa akong serbidora sa isang chain restaurant, samantalang siya naman ay customer namin. Nakita niya akong naghahain ng pagkain sa kabilang mesa, kaya bumalik siya kinabukasan at hiniling niya na ako mismo ang maging serbidora niya. Natatandaan ko pa na binigyan niya ako ng malaking tip. Pagkatapos nun ay mangilang beses na siya nagpabalik-balik at kinuha na din niya ang aking numero. Doon na kaming nagsimulang lumabas-labas. Siya ang palaging nagbabayad ng mga ginastos namin sa mga date at pati na rin minsan sa quick getaway namin. Niregaluhan din niya ako ng mga iba't ibang kagamitan na halos puro may tatak ang mga produkto. Nung nalaman niyang nahihirapan akong lumikom ng pampaaral ko, ay binigyan din niya ako ng pangmatrikula. Tinanggihan ko minsan ang kanyang alok dahil na rin nahihiya ako. At ayaw kong isipin niya na nananamantala ako sa sitwasyon. Ngunit dumating yung araw na hindi ako nakaipon ng sapat na salapi, kaya naman tinanggap ko ang tulong niya. Pinagaan din niya ang loob ko sapagkat hindi naman daw niya problema ang pera dahil isa siyang manager sa isang malaking kumpanya. Palagi naman akong nagpapasalamat sa kanya at mas lalo kaming naging malapit sa isa't isa kahit 10 taon ang tanda niya sa akin. Datapwat subalit may isang bagay akong kinatatakutan, ang mabuntis ng biglaan dahil alam kong mahirap ang mabuhay lalo na kung walang maayos na trabaho. Isa pa, pangarap ko rin na makapagtapos ng kolehiyo at maging profesional sa hinaharap. At kung mabuntis ako, magiging imposible na matupad ko iyon. Siya rin ang nakakuha ng pagkababae ko at ipinagtapat ko sa kanya ang paksang ito na bumabagabag sa isipan ko dahil sa nagtatalik na kami at sinabi niya na magiging maingat daw siya. Subalit, hindi umaayon sa akin ang tadhana at ako'y tuluyang nagdalang tao. Bahagyang may tuwa at lungkot ang aking nararamdaman nung malaman ko ito. Nung pinaalam ko sa kanya ito at nasaksihan ko ang galak at tuwa sa kanyang muka nung mga sandaling iyon. Ipinangako niya sa akin na papanagutan at susuportahan niya ako at ang batang nasa sinapupunan ko. Bukod doon, nais niyang tumigil muna ako pansamantala sa aking pag-aaral para maalagaan ko ng husto ang aking sarili at ang aming magiging anak. Hindi ko alam pero hindi ko maiwasan makaramdam ng konting poot. May poot dahil hindi ko na matutupad ang mga pangarap ko pero wala naman akong magawa. Ayokong ipanganak ang aking anak nang hindi pa kami kasal, kaya inaya ko siyang magpakasal na kaming dalawa. Napakadami niyang dahilan at ang palagi niyang sinasabi ay pag-iisipan niya daw muna ito at saka niya aayusin. Noong una, hindi sumagi sa isip ko na kung bakit ang dami niyang dahilan hingil sa pagpapakasal namin. Subalit, ilang buwan na ang lumipas pero tila ba walang pagbabagong nangyayari. Hiniling ko din sa kanya na makita ang kanyang mga magulang pero minayat maya niya din ako. Tuluyan ang lumaki ang aking tiyan at pakiramdam ko wala na akong ibang naiisip na paraan kundi ang personal na kausapin ang mga magulang niya. Kung wala siyang gagawin sa sitwasyon naming dalawa, makakabuti siguro na humingi ako ng payo sa mga magulang niya. Gusto ko ding formal na magpakilala sa mga magulang niya, lalong-lalo na ay ilang buwan na lang ay isisilang ko ang kanilang apo. Inalam ko kung saan sila nakatira, kaya pumunta ako nang hindi pinapaalam sa nobyo ko. Ngunit sa aking pagtungo ay may natuklasan ako na labis kong ikinagulat. Dumating ako doon at sinabi ko na ako ang mapapangasawa ng anak nila at dala-dala ko ngayon ang magiging apo nila. Halos umabot sa sahig ang pagkalaglag ng mga panga nila sa gulat at tila hindi sila makapagsalita. Pagkaraan ng mga ilang sandali at matapos nilang maproseso ang nangyayari ay sa wakas ay nagsalita ang ina at sinabing, "Iha, hindi mo ba alam na kasal na siya at 3 na ang kanyang anak?" Biglang gumuho ang mundo ko at ang pait na mga letrang mula sa kanilang bibig
ay dumurog sa puso ko ng pinong-pino. Hindi ako makagalaw, tuliro at hindi ko alam ang isasagot o sasabihin. Nang nagsalita muli ang kanyang ina at inulit ang kanyang sinabi na, "May asawa at anak na ang anak namin, iha." Pinatuloy nila ako sa sala at tinawagan ng mga magulang niya ang misis ng nobyo ko. At nung oras na dumating siya, ay agad niya akong sinalubong ng napakamalutong at napakahapding mga sampal sa aking muka. Inakusahan niya ako na nilandi at inakit ko ang kanyang asawa. Gulat na gulat pa din ako sa mga pangyayari, kaya hindi ako ulit makagalaw at nakaupo lang ako doon at unti-unting naninigas na parang yelo sa freezer. Inawat naman siya ng mga magulang ng lalaki at doon na sumulpot ang ama ng anak ko. Nakita niyang pinagbubuhatan ako ng kamay ng legal niyang misis at sinabing maninirahan na siya kasama ako at saka niya hinatak ang mga kamay ko at tuluyan na kaming umalis na dalawa. Ginugol ko ang mga sumunod na linggo sa kakaiyak ng kakaiyak. Pinaghalong galit, pagtataksil at pagkawala ang nararamdaman ko. Lahat ng emosyon ay naghahalo-halo at wala ni isa sa mga doon ang nagkaroon ng kahulugan. Malinaw na hindi niya ako mapapakasalan. Pero wala akong ibang naiisip na pagpipilian kundi ang tumira kasama siya. Sinubukan ko ang lahat ng aking makakaya para maging maayos ang sitwasyon naming dalawa hanggang sa isinilang ko na ang aming sanggol. Nakakuha kami ng isang maliit na apartment. Napakabait at maalaga niya sa akin noong ako'y nagbubuntis pa lamang. Subalit, nagbago ang lahat ng iyon nung nanganak na ako. Nagsimula na siyang magreklamo sa pag-aalaga ng anak namin, pati na rin ang ingay ng iyak nito sa hating gabi. Pakaunti na rin ang pakaunti ang sustento na ibinibigay niya sa amin at panay ang reklamo na napakalaki ng kanyang ginagastos dahil bukod sa anak ko ay kailangan din niya ibigay ang pangangailangan ng 3 niya pang mga anak. May pagkakataong halos magmakaawa na ako sa kanya para lang mabigyan niya ako ng pambili ng gatas at diaper ng anak namin. Nagumpisa na din siyang umuwi ng napakagabi at may pagkakataong halos hindi na talaga siya umuwi. Akala ko nung una ay umiiwas lang siya na mabungangaan ko, pero kahit naging mabuti naman ako sa kanya ay napapansin kong dumidistansya siya sa akin. Hindi na rin niya sinusubukan man lang na kargahin ang anak namin sa tuwing umuwi siya. Doon na ako nagsimulang magduda sa kanya. Malakas ang kutob kong may ibang babae siya at niloloko niya ako kagaya ng panlolokong ginawa niya sa asawa niya noon. Isang araw, pinasuyo ko sa aking mga magulang na alagaan ang aking anak at sinundan ko siya. Siguradong sigurado ako na magtutungo siya sa kanyang trabaho, pero dumiretso siya pumunta sa isang bahay. Totoo nga ang hinala ko at hindi ako pwedeng magkamali na doon nakatira ang bago niyang kinakalantaring babae. Punong-puno ako ng galit kaya nagtungo ako sa bahay at kinalampag ang pinto hanggang sa magbukas ito. Nung nakita niya ako ay nagulat siya at sinubukan niyang isara ang pinto pero itinulak ko siya at pinagmumura ng, "Hayop ka! Asan na yung malanding babae mo?" At biglang tumatakbong lumabas ang legal na misis niya mula sa kanilang kwarto at pinagsasampal at pinagsisipa ako. Para siyang nababaliw at napakalakas niyang babae. Sinubukan kong lumaban pero hindi ko siya kaya. Yung bahay na sinugod ko ay bahay pala ng kanyang legal na misis. Hindi kami inawat ng ama ng anak ko at nakaupo lang siya nanonood habang tila nagsasabong kami ng misis niya. Hanggang sa umawat na siya at pinaglayo kami sa isa't isa. Hinila niya ako palabas at sinabing hindi daw niya kayang iwanan ang kanyang legal na misis dahil kung gagawin niya iyon ay mapipilitan siya na magbigay ng pambayad sa pangsuporta sa kanilang mga anak at malaking salapi ito at isa pa daw ay hindi na daw niya ako mahal. Pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang iyon, tuluyan na akong nanlanta at nawala ng pag-asa. Sobrang sakit din ng aking dibdib dahil sa kirot na nananalatay sa aking pusong umiiyak. Ang mga pangakong binitawan niya noon na ngayon naagos na ng alon palayo sa dalampasigan.
Halos maglupasay na ako kakaiyak pero mukhang kahit isang lawa pa ang luha ang iiyak ko ay wala na akong magagawa para mahalin niya akong muli kaya't nagpasya na akong lumayo at umuwi sa bahay ng mga magulang ko. Magmula noon ay nagpapadala siya sa amin ng sustento na sapat lamang upang ipambili ng gatas ng anak ko. Tumira muli ako sa mga magulang ko. Nang sa ganon ay may mag-aalaga sa anak ko habang ako'y nagtatrabaho. Hindi naging sapat sa gastusin namin sa bahay ang kakarampot na kinikita ko. Hindi lang iyon, nangingibabaw ang aking pagkalumbay dahil nawala na din ako ng pag-asa na marating ang mga pangarap ko sa buhay. Lugmok na ako noong mga oras na iyon at wala na din akong lakas ng loob na harapin ang sinuman kaya pagkatapos ng trabaho ko ay agad na akong umuwi sa bahay. Habang patuloy ang takbo ng buhay, ay palala ng palala ang kahirapang dinadanas ko araw-araw. Isang araw ay nakatanggap ako ng mensahe mula sa legal na misis ng ama ng anak ko na nais daw niyang magkita kami upang mag-usap. Wala akong kahit anong ideya kung bakit niya ako nais makita kaya nagpasya akong pumunta sa sinabi niyang lugar. Dumating na ako sa bahay nila at nakita ko na may 2 babae pa ang nakaupo sa sofa nila. Mayroon ding isang lalaki na nakapang-formal na kasuotan at nagsalaysay ang legal na misis na talaga namang nakaririmarim pakinggan. Hindi daw ako ang unang babae ng mister niya. Ilang taon na daw itong ginagawa ng mister niya magmula nung ikasal sila. At yung 2 babae na kasama namin ay kagaya kong biktima ng panloloko niya. Lahat kami ay walang kaalam-alam na kasal na pala ang lalaki at bukod doon, lahat kami ay naanakan nito. At kasalukuyang may bagong babae na naman yung mister niya at niloloko na naman siya at yung balde ng kanyang pagpapasensya ay napuno na sa lahat ng mister niya. Kung noon daw ay nagtitiis at pinapatawad niya ito para sa kapakanan at alang-alang sa kanilang mga anak, ngayon napagtanto niya na hindi kailangan maging bulag at pipi lalo na kung sumusobra na. Lahat ng bagay ay may katapusan at hangganan. Ayaw na niyang makasama pa ng kanyang mga anak ang ama nila dahil sa wala na itong moral at ayaw niyang maging katulad ng kanyang mga anak ang kanilang ama. Kaya nakaisip siya ng plano at kinailangan niya ang tulong naming 3. Nais niya kaming tumayong testigo sa korte nang sa ganon ay maging legal na ang paghihiwalay nilang 2. Gusto niyang makalikom ng maraming ebidensya upang manalo sa kaso. Ang bahay at ang mga ari-arian na meron sila ay naipundar pagkatapos ng kasal kaya kung mananalo siya ay malaking bahagi ang mapupunta sa kanya. Ang lalaking nakapang-formal na may korbata manamit ay ang kanyang abogado at ipinaliwanag nito sa amin ang detalyadong impormasyon ng sitwasyon namin ngayon. Ipinangako din niya sa aming 3 na babahagian niya kami ng 10% sa makukuha niya dahil kaming lahat ay parehong mga biktima ng mister niya. Sa tulong daw namin ay makakaganti kami sa panlolokong ginawa ng lalaking iyon at bukod doon ay magkakaroon din ng sapat na tulong pinansyal para sa aming mga anak. Hindi ko maikakaila na sobrang saya ko dahil sa wakas ay makakapaghiganti na ako sa lahat ng panloloko at pagsira niya sa buhay ko. Hindi na kami nagdalawang isip pa, kaya ako at ang mga babaeng kasama ko ay agad na pumayag na makipagtulungan sa legal na misis. Naging mahaba ang proseso ng kaso pero sa wakas ay nanalo siya sa korte at tuluyan na nga silang naghiwalay. Dahil naging malakas ang ebidensya na hawak niya, ay napasa kanya ang malaking bahagi ng ari-arian niya kagaya ng naaayon sa plano. Halos wala na ngang matitira sa manlolokong lalaking iyon. Gamit ang perang natanggap ko mula sa dating misis, ay ginamit ko ito para may ipangbayad sa mga pangangailangan ng anak ko. At ginamit ko yung iba pang matrikula upang maipagpatuloy ko ang 2 taon ko pang natitirang taon sa kolehiyo. Sa ngayon, kaming mga babaeng niloko nung ama ng anak ko ay naging mabuting magkaibigan
at naging sandala namin ang isa't isa sapagkat pareho kaming lahat ng pinagdaanan. Tinulungan namin ang bawat isa na makabangon at maging masaya muli. Naging malalapit din ang aming mga anak. Pare-pareho man kaming niloko pero heto kami nagtutulungan upang ipaglaban ang tama. Naging biguman ako sa mga plano ko noon sa buhay at marami man akong pagkakasalang nagawa. Pero masaya ako sapagkat nabigyan ako ng pangalawang pagkakataon na tuparin ang mga pangarap ko. Napakasarap matikman ang hatid ng tagumpay at hindi ko maipaliwanag ang tuwa at saya na nadadama ko nang makarating ako sa paroroonan ko ng matiwasay kapiling ang anak ko. Pangatlong video. Nagkakilala kami ni Daniel sa isang bookshop noong kami ay college. Tumitingin ako ng libro para sa aking subject at hindi ko maabot ang libro sa isang shelf. Nakita ako ni Daniel na nahihirapan kaya nagkusa siya na tulungan ako. Parang love at first sight ang nangyari sa aming dalawa. Naglakas loob siyang magpakilala sa akin at tanungin ang aking pangalan. Natuklasan din namin na magkaedad kami at parehong universidad ang aming pinapasukan. Ako ay fine arts at siya ay engineer. Habang nag-uusap kami, naramdaman ko ang bilis na gaan ng loob ko sa kanya, na para bang may koneksyon kaming dalawa na hindi maipaliwanag. Habang tinitingnan ko ang kanyang mga mata, parang pamilyar ito at hindi ko maalala kung saan ko ito nakita. Naging mabilis kaming naging komportable sa isa't isa. Pagkatapos ng una naming pagkikita, ay hiningi niya ang aking cellphone number at galak ko naman itong ibinigay. Nagpatuloy kami sa pagkikita hanggang sa maging opisyal na kaming magkarelasyon. Pareho pa kaming nag-aaral kaya naman hinati namin ang oras sa pag-aaral at sa aming relasyon. Bihira din kaming magtalo at lalong umusbong ang pagmamahala namin sa isa't isa habang tumatagal. Naikwento niya sa akin na noong siya ay first year high school, nagdesisyong mag-abroad ang kanyang ina at nagtrabahong nurse sa Canada. At ang plano ay susunod siya sa nanay niya pagkatapos niyang magkolehiyo. Hindi niya kilala ang kanyang ama. Napansin kong responsable, maalalahanin, mabait, magalang at mapagmahal ang karakter ni Daniel. Kaya naman mas lalo akong napamahal sa kanya. Mahigit 1 taon na ang nakalipas at pareho na kaming nakatapos ng kolehiyo ni Daniel. Dahil ayaw niya munang sumunod sa kanyang ina at mahiwalay sa akin, nagpasya siyang mag-exam at maghanap ng trabaho dito sa Manila. Ako naman ay nakakuha ng trabaho sa isang pribadong kumpanya. Ito din ang unang pagkakataon na pinakilala ko si Daniel kay mama sa kadahilanang strikto ang aking ina. Hindi naman tumutol ang aking ina sa aming relasyon kaya naman ikinatuwa ko ito ng lubos. Pagkaraan ng ilang taon, pareho kaming may magandang karir ni Daniel at nung aking kaarawan ay nag-propose si Daniel sa akin. Nagpunta siya sa Canada ng mga ilang linggo para bisitahin ang kanyang ina para personal na ibalita sa kanyang ina na magpapakasal na siya. Ako naman ay abala sa pagpaplano at paghahanda kung anong team, wedding dress, venue at mga bisitang iimbitahin namin sa aming kasal. Umuwi sila ng sabay sa Pilipinas at nag-set up kami ng araw para sa kanilang pamamanhikan. Naghanda kami ni Mama sa kanilang pagdating. Noong araw ng pamamanhikan, dumating silang mag-ina. Naging maayos ang aming usapan. Sabay-sabay kaming nagtanghalian, nag-uusap at nagtatawanan. Ang nanay namin parehong nagkasundo at sumang-ayon sa aming kasal. Habang abala si Mama at Daniel sa paghahanda ng tsaa, ipinakita ko sa ina ni Daniel ang aming family album. Kita ko ang tuwa sa kanyang mga muka habang tinitingnan niya ang aking mga baby pictures. Iniwanan ko siya saglit at nagpunta ng banyo at pagbalik ko ay namumutla na siya at nanginginig. Sumigaw ako, "Daniel!
Dali, ang mama mo! Tumawag ka sa ospital! Dali-dali namang nagpunta si Daniel sa kanyang ina para tingnan ang nangyayari. Mami! Anong nangyayari sa'yo? Mami! Mami! Tanong niya sa kanyang ina. Biglang nagsalita ang kanyang ina na sumama lang daw ang pakiramdam niya at gusto daw niyang umuwi para makapagpahinga. Agad naman itong sinunod ni Daniel at dali-daling nagpaalam sa amin at iuwi ang kanyang ina. Nagkusa ako na, samahan ko po kayo. Papunta na ako ng kwarto para kunin ang aking bag nang biglang hinawakan ng ina ni Daniel ang aking kamay at malumani na sinabing, "Huwag na iha, dito ka na lang. Kaya na ito ni Daniel." Tiningnan ko ang kanyang muka na parang halo-halo ang kanyang emosyon. Napansin ko din parang may namumuong luha sa kanyang mga mata at naramdaman ko ang kanyang panginginig at lamig ng kamay nung ako ay kanyang hinawakan. Gusto ko mang ipilit na sumama sa kanila dahil ako ay nag-aalala, ngunit hindi ko ito pinilit at tumango na lamang ako. Naisip ko na baka masama talaga ang kanyang pakiramdam o baka naman may sakit siya na hindi alam ni Daniel. Kaya hinayaan ko na lang at umalis na silang dalawa sa bahay. Hindi ako makatulog nung gabing yun dahil sa aking pag-aalala. Hindi rin nag-text si Daniel sa akin dahil baka busy siya sa pag-aasikaso. Pagising ko, hindi pa din ako nakakatanggap ng text mula kay Daniel. Pumasok ako at nakauwi na ng bahay. Wala pa rin akong balitang natatanggap mula kay Daniel. Nagsimula na akong mag-alala ng lubos at hindi na ako mapakali. Ngunit, dahil gabi na, nagdesisyon akong puntahan sila sa kanyang apartment bukas ng umaga. Nanibago ako bigla. Hindi ugali ni Daniel na hindi mag-text sa akin. Masama o magandang balita ito. Pero itinabi ko ang aking pag-aalala dahil baka nga may malubhang sakit ang kanyang ina. Sinubukan kong puntahan sila sa apartment nila, ngunit walang tao. Tinanong ko yung guard kung umuwi yung nakatira sa ganitong apartment. Ang sabi niya, nakita daw niya si Daniel kasama ang mama niya na may dalang mga maleta. Napag-alaman ko ding nakalista for rent ang apartment na tinitirhan nila. Sinubukan kong tawagan ang cellphone number ni Daniel at hindi ko ito makontak. Sinubukan kong tawagan ang ilan sa mga kaibigan ni Daniel at lahat sila ay sinabing hindi nila alam kung nasaan si Daniel. At ang huli nilang impormasyon ay magkasama kaming dalawa. Sinubukan kong puntahan yung kumpanya na pinagtatrabahuhan ni Daniel at nalaman nilang nag-resign si Daniel kahapon. Pati mga katrabaho niya ay hindi alam ang dahilan. Hindi ko alam kung saan ko hahanapin si Daniel. Bumilis ang kaba ng nararamdaman ko noong mga oras na iyon. At hindi ko maintindihan at walang katuturan ang mga nangyayari kung bakit ganon ang ginawa ni Daniel. Lumilipad ang aking isip habang naglalakad sa Makati Avenue. Hindi ko din alam kung paano ako nakauwi sa bahay. Sinalubong ako ni Mama at niyakap ako ng mahigpit. Habang ako ay abala sa paghahanap kay Daniel, bumisita sa bahay ang ina ni Daniel para sabihing hindi na matutuloy ang aming kasal. At sinabing, kalimutan, magpatuloy sa buhay at maging masaya ako sa buhay na hindi kasama si Daniel. Nung marinig ko yon, gumuho ang aking mundo. Hinikayat din ako ni Mama na sundin na lamang ang hiling ni Daniel at ng kanyang ina dahil makakabuti ito hindi lang sa akin kundi para sa lahat. Tinanong ko si Mama kung bakit niya nasabi yon at sagot niya ay mas maganda nang hindi kayo nagkatuluyan kaysa naman kung kailan huli na ang lahat. Para sa ating mga tagapanood, huwag kalimutang mag-like at subscribe. Dumilim bigla ang aking paningin at nanikip ang aking dibdib. Nung mahimasmasan ako ay napakabigat ng puso ko. Wala akong magawa kundi ang umiyak. Hindi ko maintindihan ang mga nangyayari at walang katuturan. Napag-alaman ko ding nasa Canada na si Daniel kasama ang kanyang ina. Ilang araw, linggo at buwan,
Ang nakalipas, hindi ko pa rin alam ang tunay na dahilan sa biglang paglisan ni Daniel sa aking buhay. Kumikirot pa din ang dibdib ko at masama ang aking loob kay Daniel dahil iniwanan niya ako sa ere. At ang isa pang ikinagagalit ko ay bakit hindi man lang siya nagpaliwanag. Karapatan kong malaman ang kanyang paliwanag, ngunit wala akong sagot na mahagilap o mahanap. Inisip kong naging makasarili siya o di kaya'y may sinabi ang kanyang ina sa kanya. Nagpatuloy ako sa buhay dahil din sa paghihikayat ni Mama. Sinusubukan kong kalimutan ang aking mapait na karanasan at mas lalo akong kumapit sa Panginoon para matulungan niya akong malampasan ko ang pagsubok na ito. Isang araw, nakatanggap kami ng tawag na pumanaw na ang aking lolo, ang ama ni Papa. Matagal-tagal ko ding hindi nabisita ang aking lolo at lola simula nung namatay si Papa sa aksidente noong ako ay first year college. Kaya naman nagdesisyon akong mag-file ng leave at samahan si Lola sa bahay para hindi siya mag-isa. Sa tingin ko, makakatulong din ito para ako ay makamove on ng tuluyan. Habang nag-aayos ng mga gamit ni Lolo sa bahay para i-donate, nakita ko din ang mga ibang lumang gamit ni Papa. Natuwa ako bigla dahil bigla kong naalala si Papa at napagtanto ko na sobrang miss ko na pala siya. Kumuha ako ng isang box para kunin ang mga memorabilia ni Papa na gusto kong iuwi sa bahay namin. Nakita ko ang isang box na sapatos na puno ng love letters. Napag-alaman ko na may karelasyon si Papa ng 5 taon bago naging sila ni Mama. Sa ilalim ng mga love letters, merong 3 litrato na kasama ni Papa, ang kanyang ex-girlfriend. Nung makita ko yon, biglang nag-flashback ang itsura ng mami ni Daniel sa akin. Dahil iniwanan ko siya habang tinitingnan niya ang aming family photo album. Nakita niya ang mga pictures ni Papa sa photo album. Biglang nanginig ang buo kong katawan at hindi makapaniwala sa aking natuklasan. Ang ex-girlfriend ni Papa ay walang iba kundi ang mami ni Daniel. Napaupo ako bigla na may kasamang malakas na kalampag. Sinilip ako ni Lola para tingnan kung ano ang komosyon. Nakita niya ako na hawak-hawak ang litrato ni Papa at ng kanyang ex-girlfriend. Ah, nakita mo pala ang treasure ng Papa mo. Sabi niya sa akin huwag ko daw itong itapon at itabi lang ito dahil napakahalaga daw nito para sa kanya, sabi ni Lola. Huminga ako ng malalim at naglakas loob na tinanong na, La, sino po ito? At pwede niyo po bang ikwento ito sa akin? Tumango si Lola at umupo sa aking tabi at nagsimula na, Yan si Melanie, pero tawag sa kanya ay Mel. Napakabait na babae at maasikaso. Nagkakilala sila nung sila ay nasa kolehiyo at 5 taon din ang kanilang relasyon. Akala ko nga sila ang magkakatuluyan sa huli at nagulat ako nung malaman ko na hiwalay na sila. 2 linggo bago sila nagkahiwalay, pinakasalan ng papa mo ang mama mo. Kaya naisip ko na baka hindi mahal ng papa mo si Mel, kaya pinakasalan niya ang mama mo. Hindi perpektong tao ang papa mo at nakagawa siya ng isang malaking mali. Pero sa tingin ko, biyaya iyon. Nung minsan nag-away si Papa mo at si Melanie, tapos ay nagpunta si Papa mo sa bar at nakipagtalik siya sa isang babaeng hindi niya kilala ng lubos. Makalipas ang 1 buwan matapos ang insidente, nalaman ko na lang na pakakasalan niya ang mama mo dahil nagdadalang tao ito at ikaw ang biyaya na iyon. Alam kong masakit ito kay Mel at sa Papa mo, pero pinili ng Papa mo na panagutan at maging responsable. At ikaw, Iha, ang bunga na nagpasayang muli sa Papa mo. Tumulo ang luha ko nung marinig ko ang kwento ni Lola. Habang nagpupunas ako ng luha, bigla kong napagtanto si Daniel. Tumibok ang puso ko. Magkaedad kami. Hindi kaya ito ang dahilan ng bigla niyang paglisan? Hindi ko mawari
Kailangan ko ng sagot dito sa aking mga katanungan. Ngunit hindi ko alam kung paano ko kontakin ang mami ni Daniel. Naalala ko na nabanggit ng guard na pinaparentahan nila ang apartment nila at hinanap ko ang agent na humahawak ng unit nila. Nagpanggap akong interesado na bibilhin ang apartment, hindi rerentahan, at kinumbinsi ko ang agent na ibigay ang contact number ng may-ari dahil meron akong katanungan. Nag-aalangan ang agent pero dahil may katuturan ang mga paliwanag ko, kaya naman ibinigay niya ang international number sa akin. Makalipas ang 2 araw, naglakas loob akong tawagan ang numero at narinig ko ang boses sa kabilang linya. Si Daniel ang sumagot. Bigla kong binaba ang telepono. Hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman noong mga oras na yon. Makalipas ang ilang oras, sinubukan ko muli na tawagan ang numero pero ngayon babae ang sumagot. Huminga ako ng malalim at tinanong na, "May I speak to Melanie Tuason?" "This is she," tugon niya. Hindi ako kaagad nakapagsalita at nagsalita muli siya ng, "Hello?" "Hello, Miss Melanie? Si Ronnie Santos po ba ang tatay ni Daniel? May kapatid po ba sa ama si Daniel? Nagmamakaawa po ako sa inyo na huwag niyong ibaba ang telepono dahil karapatan ko pong malaman ang totoo." Naiiyak kong sinabi sa kanya. Inantay kong sumagot siya ngunit makaraan ng ilang segundo ay binaba niya ang telepono. Pagkaraan ng ilang oras, nakatanggap ako ng international call sa aking cellphone. Sa kabilang linya ay ang mami ni Daniel. Ikinuwento niya na naghiwalay sila matapos malaman ni Papa na nakabuntis siya ng babae at pinakasalan niya ito kaagad. Makalipas ang 1 buwan nilang paghihiwalay, natuklasan niyang buntis siya, ngunit huli na ang lahat para sa kanya dahil kasal na si Papa at pinili niyang magpaubaya. Ngunit napagtanto niya na hindi totoo at puro ang pagmamahal ni Papa sa kanya kasi nagawa niyang magloko at mas pinili pa niya yung babaeng nabuntisan niya. Kaya napagdesisyonan niyang hindi sabihin ito kay Papa at pinalaki at binuhay niyang mag-isa si Daniel. Pinayuhan niya ako na kalimutan ko na si Daniel at magpatuloy sa buhay gaya ng ginagawa ni Daniel ngayon. Nanigas ang buo kong katawan, hindi ako makahinga at sobrang sakit ng aking dibdib nung malaman ko iyon dahil nalaman ko na kailangan ko na talagang kalimutan si Daniel. Ang taong pinakamamahal ko ay ang taong hindi ko dapat mahalin. Hindi ko alam kung kailan maghihilom ang aking sugat at ilang beses ko din tinanong sa Panginoon kung bakit sa dinami-dami ng tao sa mundo ay kami ang pinaglaruan ng tadhana. Pang-4 na video. Nais kong ibahagi ang istorya ng buhay ko hindi para humingi ng pangunawa o simpatya mula sa inyo, kundi hindi para pamarisan ang pagkakamaling aking nagawa. Lumaki kami ng asawa ko sa iisang baryo sa Davao. Kahit noong maliit pa siya, palagi siyang mas magaling sa akin sa anumang bagay. Napakagaling niya sa eskwelahan, sa Ingles, matematika, at maging sa pakikipagkaibigan. Kung may isang bagay akong maipagmamalaki na mas magaling ako kaysa sa kanya, ayun ay ang kung paano siya naging akin. Para akong nasa digmaan dahil kailangan kong labanan ang lahat ng aking karibal na nagnanais na makuha ang puso niya, pero sa huli, ako pa rin ang nagtagumpay. Kamalas-malasan lang dahil ayun na ata ang una at huling beses na nanalo ako. Parang tsamba ko lang yung mga sandaling ako'y kanyang napili. Habang patuloy siya sa pagpapakitang gilas sa paaralan, muntik pa akong hindi makapagtapos. Madali siyang nakakuha ng trabaho, samantalang ako ay halos makiusap o magmakaawa para lang tanggapin ako sa trabaho. Dahil sa hindi ako ganon katalino at nakatapos lang ng high school, ay walang kumukuha sa akin. Ang tanging nagawa ko lang ay ang magtrabaho bilang isang katulong
ng mga konstruksyon sa paghahalo ng semento o di kaya'y paglalagay ng mga hollow blocks. Habang ako ay tumatanda, mas lalo akong naging desperado at dahil na rin sa takot kong mawala ang aking kabiyak, kaya naman naisipan kong itali na siya ng tuluyan sa akin. Ang naisip kong paraan para masigurado kong hindi niya ako matatakasan ay sinadya ko siyang buntisin. Hindi man namin plinano ito at sa tingin ko ito lang ang tanging paraan upang tuluyan na ngang maging akin siya at hindi na mamingwit ng iba. Batid kong isang malaking pagkakasala ang nagawa ko sa asawa ko at sa magiging anak namin. Nais ko man na siya ay pakasalan pero hindi pa kaya ng aking bulsa at gipid pa kami noong mga panahon na iyon. Kung kaya't napagdesisyonan naming magsama muna sa iisang bubong. Dahil hindi kalakihan ang aking sahod at naisip niya na hindi ko kayang mag-isa na tustusan ang mga bagay na kailangan naming gastusin lalo na't siya ay nagdadalang tao. Kung kaya naghanap din siya na pwede niyang pagkakitaan kahit na buntis siya. Nung siya ay nanganak, siya na ang naging breadwinner ng aming pamilya. Ang kanyang abilidad sa pagdiskarte ay siya namang kahanga-hanga. Ang pagiging manggagawa ko sa konstruksyon ay hindi ito permanente, kaya madalas ako ang naiiwan sa bahay. Parang nagkabaliktad na kami ng misis ko ng posisyon dahil siya ang naghahanap buhay para sa aming pamilya. Siya na ang padre de pamilya at ako naman ay ang may bahay. Noong iminungkahi niya na mamasukang domestic helper sa ibang bansa ay hindi ko naman ito tinutulan. Naging porsigido siya sa paghahanap at hindi nagtagal ay nakakuha siya ng trabaho bilang isang domestic helper sa Singapore. Ang pagiging OFW ang tanging nakikita naming paraan para kahit papaano ay unti-unti kaming makaramdam ng kaginhawaan. 5 taong gulang na din naman na ang aming anak na lalaki nung iniwan niya kami. Kahit papaano ay may isip na siya para maunawaan ang dahilan ng pangingibang bansa ng kanyang nanay. Subalit, hindi ko man maikakaila na sobra siyang nalungkot sa paglisan ng kanyang ina at halos ilang buwan din siyang umiiyak tuwing sumasapit ang gabi. Ang kanyang nanay kasi ang palagi niyang niyayapos sa tuwing matutulog siya at ang kanyang nanay rin ang una niyang nasisilayan sa pagsikat ng araw. Ako, inaamin kong nasisihan ako sa pag-alis niya dahil naisip ko na agad ang mga bagay na maaari naming mabili at maipundar kapag nasa ibang bansa na siya. Buwan-buwan siya kung magpadala ng pera at hanggang sa nakasanayan ko ng umasa sa kanya at huminto na sa aking pinapasukan. Sa bawat araw na lumilipas, nauubos ang buong araw ko kakapanood ng telebisyon at nagiinom ng alak sa tuwing sasapit ang 5:00 ng hapon. Ganito ang naging buhay ko bawat araw sa loob ng 2 taon. Samantalang ang itsura ng aking misis ay tumanda ng halos 10 taon sanhi ng sobrang pagod sa kanyang trabaho. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagsimula akong maging maluho. Palagi akong bumibili ng mga damit na may tatak at sa tuwing Sabado o Linggo ay kumakain kami sa mamahaling restaurant o di kaya'y manonood ng sine. Niyayaya ko din ang aking mga kaibigan na pumunta ng bar at makipag-inuman sa mga babae doon. Dito na din ako nagsimulang magreklamo sa pinapadala ng misis ko at syempre idinadahilan ko ang aming anak. Anya ko ay lumalaki na ang gastusin ng bata at hindi na sapat ang kakarampot na pinapadala niya. Noong una ay umaangal siya sapagkat sobra na daw ang pinapadala niya pero dahil hindi siya makatiis at pumayag na magpadala ng mas malaki kaysa sa nakaugalian niya. Hindi ko maikakaila na may namuong uhaw akong nadama. Hindi uhaw sa pagmamahal o sa tubig, kundi naging uhaw ako sa salapi. Sa tuwing kami ay nag-uusap sa telepono, lagi kong bukang bibig ay pera. Kung minsan nga ay nakakaligtaan ko na kamustahin man lang ang kanyang kalagayan. Kaya sa tuwing sasapit ang bawat buwan,
Lagi kong inaasam-asam ang araw na nakatakda siyang magpadala ng pera sa aming mag-ama. Nadinaig ko pa ang isang linta kung makasipsip ng lahat ng kinikita niya sa paghahanap buhay. Sa sobrang ganid, hindi ko nilalaan sa mga pangangailangan at pag-aalaga ng aming anak ang pinapadala niya. Bagkus, ginagamit ko iyon para magmukha akong mayaman sa harap ng ibang tao at nang sa ganon ay mapahanga at makapang-akit ako ng mga babae. Hanggang sa dumating ang sandaling hindi lang ako nalulong sa masamang bisyo, pati na rin ang labis na pagkauhaw sa salapi na halos ako'y mabaliw na tila sinasapian ng masamang elemento ng lupa na kakahingi ng pera sa kanya. Gusto kong kunin, simutin at sagarin ang bawat sentimo na mayroon ang aking misis. Alam kong matandang mayaman ang amo niya at biyudo na ito ng mahabang panahon. Sa bahay na tinutuluyan niya, ang amo niya lang ang nakatira sa tahanang iyon. Ang mga anak nito ay malalaki na at mayroon ng kani-kaniyang sariling pamilya, kaya naman bihira o tuwing may okasyon dumalaw sa kanyang amo. Kadalasan, ang amo at ang misis ko ang nakatira doon dahil ang nurse at driver nito ay umuuwi sa gabi. Kaya nakaisip ako ng isang masamang plano na akitin niya at kunin ang loob ng matanda nang sa ganon ay bigyan siya nito ng mas marami pang pera. Noong una ay halos magwala siya sa galit. Nagpaliwanag ako at kinukumbinsi ko siya kung bakit at siya ay hindi nakikinig. At ayaw daw niyang maging isang babae na nagbebenta ng laman. Dahil na din sa aking kasakiman, hindi ko siya tinigilan sa pangungulit at pangungumbinsi sa kanya na gawin iyon. Ginawa kong sandata ang kapakanan kuno ng aming anak. Ginamit ko ang kanyang kahinaan na walang iba kundi ang kanyang uniko iho sa aking plano. At alam kong gagawin niya ang lahat upang maibigay niya ang mga pangangailangan at makakabuti sa aming anak. Ako lang ang inaasahan niyang mag-aalaga sa aming anak. Nung mga oras na kinukumbinsi ko siya para akong dumaan sa butas ng karayom para lang sang-ayunan niya ang aking plano. At sa huli, ako'y nagwagi at pumayag siya na susubukan niya itong gawin. Naging matagumpay naman ito at nagawa na niyang makapagpadala ng mas malaki na halos doble pa nga kumpara noon. Siyempre, kaakibat nito ang katotohanan na hindi lang basta DH ang aking misis ng kanyang amo, kundi higit pa dito. Alam ko naman na may namamagitan na sa kanila pero hindi ko iyon inaalintana sapagkat ang tanging mahalaga lang sa akin nung mga oras na iyon ay pera. Napakasarap ng buhay ko na para bang hari at tumagal ito ng mahigit na 2 taon. Halos araw-araw may masarap na ulam na nakahain, may serbesa at laging laman sa bahay aliwan. Isang araw, tumawag sa akin ang aking misis at sinabing magpapakasal na sila ng amo niya at permanente na siyang maninirahan sa Singapore. Ako'y nabigla at hindi makapaniwala nung ipinagtapat niya iyon sa akin. Nakapagbitiw ako ng hindi magagandang salita, dala na rin ang sobrang galit ko sa kanya. Mangilang beses ko pa siyang namura at nasigawan. Iginiit niya na hindi naman kami kasal at may karapatan pa rin siyang mamili ng pakakasalan niya. Pinilit ko siyang magbayad bilang danyo sa paghihiwalay naming dalawa. Ngunit sumagot siya na ako ang dapat magbayad sa kanya para sa lahat ng perang ipinadala niya noon. Nataranta at labis ang pagkadesperado ko nung mga oras na iyon, kaya idinahilan at ginamit kong muling sandata ang aming anak. Habang nagsasalita ako, hindi niya ako sinabayan, bagkus nakinig siyang mabuti. Nakaramdam ako ng pagtataka kung bakit parang kalmado lang siya. Nung matapos na akong maghimutok, kalmado at banayad niyang sinabi na napag-usapan na daw nila ng kanyang kasintahan na dati niyang amo ang tungkol sa anak namin. Tanggap daw nito ng buong puso ang aming anak at sa katunayan kukunin na daw nila at dadalin ito sa Singapore upang makasama nila. Nang sa ganon ay masuportahan nila ang pag-aaral at maalagaan nila ito ng mabuti. Hindi lang iyon, napag-alaman ko ding nakakausap niya ang aking anak at nakapag-usap na sila tungkol dito.
Nakapagsimula na rin ang pagproseso ng mga dokumentong kakailanganin niya para sa paglipat niya sa Singapore. Nalaman kong nagsusumbong pala ang aking anak sa kanyang nanay tungkol sa lahat ng mga kalokohang pinagagagawa ko dito sa Pilipinas. Kung paano ko waldasin ang pera sa alak at mga babae ko. Bukod doon, natuklasan ko din na puno ng muhi, galit at puot ang nadarama niya sa akin ng aking anak na namuo nitong mga nakalipas na taon. Sa huli, wala na akong magagawa upang mabago ang lahat at tanggapin ang mapait na katotohanang sinapit ko ngayon. Ang tangi kong magagawa ay tanggapin na lamang ang aking kapalaran. Walang asawa, walang anak, walang pera at walang kahit na sino. Wala akong laban dahil nakasaad sa batas na ang bata ay mapupunta sa puder ng ina. Ngayon, ang buhay ko ay back to zero. Bumalik na muli ako sa pagtatrabaho bilang isang manggagawa sa konstruksyon. Hirap kumilos dahil ang timbang ko ay nadagdagan ng labis. Ang buong katawan ko ay hirap kumilos at medyo mahina dahil halos lahat ng mga pang-aabusong ginawa ko sa aking katawan noon tulad ng labis na pag-inom ng alak at paninigarilyo ay epekto nito ngayon ay sabay-sabay na naglalabasan. Mabagal akong kumilos at madalas hirap makahanap ng tatanggap sa akin. Hindi rin ako nakapagtabi ng pera noon dahil sa aking pagiging makasarili at ganid sa pera na kumpiyansa akong hindi ako mawawala ng pagkukunan ng pera. Na ang dati kong misis ay hindi may isipang makipaghiwalay sa akin. Oo, marahil nga ay karma ko ito sa lahat ng mga nagawa kong kalokohan noon. Ako at ang tanging sarili ko at wala nang iba na dapat sisihin sa sinapit ko ngayon. Tama nga ang kasabihang nasa huli ang pagsisisi. Kahit gaano ko kagusto magbago ay hindi ko na muling maibabalik ang mga panahon na dapat sana ay masaya kami bilang isang pamilya. Ang hirap mabuhay ng mag-isa. Napakalungkot ng bawat araw ko. Ngayon, nabubuhay na lamang ako hindi para sa magiging hinaharap ko, kundi hinihintay ang araw na hindi ko na muling imumulat ang aking mga mata. Panglimang video. Ako at ang aking asawa ay mangilang beses na sumubok na magkaanak ngunit 5 taon na ang lumipas ngunit hindi pa rin kami pinalad. 2 beses man ako nagdalang tao ngunit pareho akong nakunan. Kapwa kami nag-iisang anak sa aming pamilya at bago pa man kami magpakasal ay plano na talaga namin na bumuo ng malaking pamilya. Kaya mas lalong nadudurog ang puso namin dahil sa nangyayari. Pakiramdam ko ay unti-unti kaming kinakain ng lungkot at may nabubuo na ding galit sa sitwasyon. Hindi na rin namin mapigilan na dahan-dahan nang lumalamig ang init ng aming pagmamahalan sa isa't isa. Batid kong sa loob-loob niya ay ako ang sinisisi niya sa mga pangyayari. Sinisisi niya ako dahil nabubuntis naman ako ngunit hindi ko magawang ipanganak ng ligtas ang batang nasa sinapupunan ko. Bawat araw na lumipas ay nag-aalala ako. Natatakot ako na dumating ang araw na iwanan niya ako dahil hindi ko siya magawang mabigyan ng anak. Ngunit ang mas kinakatakot ko ay ang mamatay ng hindi man lang nararanasan na maging isang ina. Isang araw nagkaroon kami ng salo-salo kasama ang aming mga kaibigan. Alam nilang lahat kung gaano kami kadesperado na magkaroon ng anak kaya maingat silang hindi maisama sa usapan ang tungkol dito. Maging ang aming isang kaibigan na may 3 anak ay hindi nagkukwento tungkol sa mga anak niya maliban na lamang kung ako mismo ang magtatanong. Sa tuwing nangyayari naman iyon ay maikli siyang sumasagot at saka iniiba ang usapan. Pinapahalagahan ko ang pagrespeto na ginagawa nila sa amin pero nalulungkot ako dahil kinakailangan nilang gawin iyon para sa amin. Hanggang sa nalasing ang isa sa aming kaibigan at sinabi niya na kung hindi kayo magkaanak baka yun talaga ang plano ng Panginoon para sa inyo, di ba? Pero kung gusto niyo talaga, baka ang itinakda talaga para sa inyo ay ang mag-ampon ng bata. Hindi mo naman kailangan na iluwal ang isang bata para matawag na anak. Maari kang magkaanak sa pamamagitan ng pagmamahal mo sa kanila. Wala naman iyon masyadong pinagkaiba sa anak na iniluwal mo. Nakita kong sinusubukan siyang patahimikin ng ilan naming mga kaibigan pero sinabi ko sa kanila na ayos lang at tumawa na lamang ako. Alam kong hindi naman niya intensyon na masaktan ako.
Batid kong nag-aalala lang siya para sa amin kaya nagbigay siya ng ganong suwestyon upang kahit papaano ay matulungan kami sa pamamagitan ng pagbigay ng payo. Subalit matapos ang gabing iyon ay hindi mawala sa aking isip ang mga sinabi niya. Mag-ampon? Hindi kailanman sumagi sa akin ang tungkol sa pag-aampon noon. Marahil baka nga tama siya. Baka plano talaga ng Panginoon na mag-ampon kaming mag-asawa. Baka ito ang kasagutan sa matagal na naming pinagdarasal. Ilang linggo ko ding tiniis ang sakit ng ulo kakaisip mag-isa tungkol dito. Nauunahan ako ng takot na baka isipin ng aking mister na sumusuko na ako para magbuntis. Takot na baka hindi niya gusto ang ideya ng pag-aampon. Isang gabi, habang kami ay nanonood ng programa sa telebisyon, ay bigla niyang isiningit sa usapan ang tungkol sa sinabi ng aming kaibigan. Tinanong niya ako kung anong tingin o opinyon ko tungkol dito. Magsasalita na sana ako nang biglang bumuka ang kanyang bibig at wika niya. Iniisip ko ang tungkol sa pag-aampon. Pipili naman tayo ng isang bata gamit ang ating buong puso, diba? At kahit anuman ang sabihin ng ibang tao, ay magiging tunay na anak natin ang bata. Ano sa tingin mo? Mag-aampon ba tayo? Mangiyak-ngiyak akong sumagot ng oo. Pareho kami nang nasa isip kaya noong mismong oras na iyon ay nagkasundo kaming mag-ampon. Nakakagulat na pareho kami nang ninanais. Marahil ay dahil sa pagiging desperado namin na magkaroon ng isang buong pamilya. Hindi na kami nakapaghintay kaya kinabukasan ay agad kaming nagtungo sa bahay ampunan na nirekomenda ng aming kaibigan. At parang isang mahika nung biglang lumitaw sa aming harapan ang isang batang lalaki. Magandang umaga po, sambit niya habang nakangiti sa amin. Hindi ko maipaliwanag at biglang bumilis ang tibok ng aking puso na parang may lukso ng dugo akong naramdaman. Pakiramdam ko, meron akong basbas ng mga sandaling iyon at napakagaan ng pakiramdam ko sa kanya. 6 na taong gulang siya at mahaba ang kanyang buhok kaya halos matakpan na ang bilugan niyang mga mata. Natanaw ko sa kanyang pagngiti na napakaputi at ganda ng kanyang ngipin. Ako din ay napapangiti na tila ba nahawa ako sa kanyang pagiging masayahin. Napakasaya na mga ngiti niya pati ang kanyang mga mata ay nakangiti rin. Nilalaro niya ang kanyang mga kamay na para bang mga hélice ng eroplano. Napakaliit ng kanyang paa at mukhang nadungisan ito sa paglalaro dahil nakayapak siya. Kinailangan kong pigilan ang aking sariling kagustuhan na tumakbo papunta sa kanya at linisin ang kanyang mga paa. Binati kami ng madre na nangangasiwa sa lugar at dinala niya kami sa kanyang opisina. Bago pa man niya matapos ang kanyang pagpapaliwanag tungkol sa pag-aampon, ay malugod naming ipinaalam sa kanya na natagpuan na namin ang magiging anak namin. Ang batang lalaking sumalubong sa amin. Pinapunta din niya ang bata sa kanyang opisina upang personal kaming ipakilala. Papasok pa lamang siya nung marinig ko na galak niyang sinabi na, "Talaga po, magkakaroon na ako ng pamilya?" Lumapit siya sa akin. "Totoo po bang magiging nanay at tatay ko na po kayo?" Ngumiti ako sa kanya at umupo siya sa isang malaking upuan at nagpaugoy-ugoy dito. Halatang sobra siyang nasasabik at hindi niya maitago ang sayang nararamdaman niya. Sa totoo lang, gusto ko na siyang iuwi nung mismong araw na iyon. Kaya lang siyempre kailangan pa din namin sundin ang proseso sa pag-aampon na tila ba napaka-komplikado na taliwas sa inaakala naming madali. Sa makatuwid, aabutin pa ng mahabang panahon bago namin maiuwi ang anak namin na lalaki at binigyan namin ng pangalang Ivan. Kaya habang inaantay namin ito ay palagian akong bumibisita sa bahay ampunan upang masubaybayan siya. Nandoon ako bilang isang bolontaryo, ngunit ang pinakarason ko talaga ay upang makapiling ang bata. Nagtatrabaho ang aking asawa kaya ako lang mag-isa ang kadalasang nasa bahay ampunan. Sa bahay naman ay pareho kaming abalang mag-asawa sa kakaayos ng magiging silid ni Ivan. Binilhan namin siya ng kanyang kama at pininturahan namin ng bagong kulay ang magiging kwarto niya. Pinuno na din namin ito ng mga damit at laruan, hindi lang nakakatuwa ang batang iyon. Halata din na napakapuro at buti ng kanyang puso. Habang naglalakad kami sa hardin ng bahay ampunan, ay may nakita kami na palaboy-laboy na tuta. Agad itong nilapitan ni Ivan at binigyan ng kanyang kinakain na tinapay.
Ngunit masyadong mahina ang tuta at hindi nito kayang kumain. Nakiusap si Ivan kung maari ba namin itong ampunin at alagaan dahil hindi daw niya kakayanin na iwan na lang ito hanggang sa mamatay. Paano ba naman ako makakatanggi? Siguro ay naramdaman din ni Ivan ang espesyal na koneksyon niya sa aso gaya ng naramdaman ko nung una ko siyang nakita. At para sa akin, ang isang batang maalagain at mabuti sa hayop ay isang mabait na bata. Kaya nung mismong gabi na iyon ay inuwi ko ang tuta, ngunit hindi ito kinatuwa ng aking asawa. Wala na rin naman siyang nagawa kaya tinanggap na lamang niya ito. Papalapit ng papalapit ang takdang panahon kung saan may uuwi na namin si Ivan. At sobra na akong nasasabik hanggang sa biglang para akong binagsakan ng langit. Kinausap ako ng aking asawa at sinabing nagbago na daw ang kanyang isip. Hindi na niya gustong ampunin si Ivan o maging sinong bata. Hindi daw tama ang nararamdaman niya tungkol sa pagpapalaki ng isang bata na hindi naman niya kadugo. Labis akong nabigla sapagkat siya pa ang unang nagbanggit nito sa aming usapan ng ilang beses. Noong una ay mas nasasabik pa nga siya kaysa sa akin dahil matagal na niyang nais na maging isang ama. Siya ang nagbigay ng ideya na mag-ampon tapos bigla niyang sasabihin na nagbago na ang isip niya. Kahit anong sabihin ko ay mukhang hindi ko na mababago pa ang isip niya. Sobrang sama ng loob ko sa mister ko kaya agad kong tinawagan ang aking mga kaibigan at niyaya silang uminom. Mangiyak-ngiyak kong kinuwento sa kanila ang tungkol sa asawa ko, ngunit mas ikinabigla ko ang balitang hinatid nila sa akin. Narinig daw nila sa isa naming kaibigan na may lihim na kalaguyo ang aking mister. Hindi daw sila sigurado kung totoo ito kaya hindi nila ito binabanggit sa akin. Lalo na daw at nagbabalak pa kaming mag-ampon ng bata. Kaya binaliwala na lang nila ito dahil hindi naman 100% na totoo iyon at maaring duda lamang ito. Pero nung marinig daw niya ang kwento ko ay naramdaman niya na kinakailangan niya sabihin sa akin ang tungkol sa narinig niya at baka nga nagtataksil siya na nakaapekto sa desisyon niyang umatras. Tinawagan niya ang sinasabi niyang kaibigan na nagsabi sa kanya upang humingi ng karagdagang impormasyon. Sinabi nito ang pangalan ng kalaguyo ng asawa ko at dagdag pa niya na sa parehong kumpanya nagtatrabaho ang dalawa. Hindi na ako naghintay pa ng ibang araw at nung mismong gabi na iyon ay kinompronta ko ang aking asawa. Mariin niyang itinanggi ang tungkol sa kanyang kabit pero nung sinabi ko ang pangalan ng babae niya at alam kong magkatrabaho sila at sinabi ko na pupuntahan ko ang opisina nila upang malaman kung totoo o hindi nang bigla niyang inamin ang lahat. Nagdadalawang isip na daw siya at kinumbinsi daw siya ng babae niya na huwag na ituloy ang pag-aampon kung hindi buo ang loob niya. Nasundan ng mangilang beses na pag-inom sa labas ang usapan nila hanggang kalaunan ay kapwa na silang hubot-hubad sa kama. Hindi na nila napigilan ang sarap at paulit-ulit nilang ginawa ito. Hindi ko alam kung anong iisipin ko noong mga oras na iyon. Hindi lang ang pag-ampon kay Ivan ang nanganganib na hindi matuloy, pati na rin ang buhay naming mag-asawa ay maaring bumigay anumang pagkakataon. Hanggang sa natagpuan ko na lamang ang aking sarili na nalulunod sa sarili kong luha at walang kalaban-laban. Natuklasan ko kinabukasan pagpunta ko sa bahay ampunan ay tinawagan na pala ng asawa ko ang madre at sinabing hindi na namin itutuloy ang pag-aampon kay Ivan. Pagkatapos kong marinig iyon, ay agad na akong tumakbo palabas ng bahay ampunan dahil natatakot akong malaman ni Ivan at hindi alam kung ano ang kanyang magiging reaksyon kung malulungkot o magagalit ba siya sa akin. Naduduwag akong harapin si Ivan kaya tinakasan ko na lamang ang sitwasyon. Hindi pa tapos ang masamang balita na dumadating sa akin. Ibinahagi sa akin ng aking mister na buntis na ang kanyang kalaguyo at nakikipaghiwalay na siya sa akin upang maging isang buong pamilya na sila. Huwag ko daw siyang sisihin kung nagawa niya iyon dahil gustong-gusto na daw niyang magkaroon ng anak na mula mismo sa kanyang katawan at dugo at ibinigay daw ito ng babae niya. Kasalanan ko daw kung bakit nangyari ang lahat ng ito sa akin. Naging blanko ang aking isip at walang kahit anong pumapasok dito. Paulit-ulit niyang tinatanong kung naiintindihan ko ba ang sinasabi niya. Tumatango lamang ako nang walang ekspresyon sa mukha ko.
Hindi ako galit, hindi din ako malungkot. Sadyang wala akong maramdamang emosyon noong mga oras na iyon. Umalis ang mister ko kinabukasan at ayon sa kanya ay balak daw niyang ibenta ang bahay namin dahil siya ang naging tanging kumikita ng pera sa relasyon namin. At wala naman din akong pinagkukunan ng pera kaya sinabi niya na magpasalamat ka pa din sa akin at magiging mabait ako sa iyo. Susuportahan kita sa loob ng 1 taon at hayaan kitang manatili sa bahay ko hanggang hindi ko pa ito nabibenta. Kaya sa loob ng 1 taon dapat mag-isip ka na ng paraan kung paano ka mabubuhay nang wala ako. Muli ay tumango lamang ako at saka siya tuluyang lumisan ng bahay. Nanatili ako sa bahay at nabuhay na parang bangkay sa loob ng 1 buwan. Nagmukha ding basurahan at tambakan ang bahay namin dahil wala akong lakas para linisin ito. Para sa ating mga tagapanood, huwag kalimutang mag-like, share, comment at subscribe. Narinig ng mga kaibigan ko ang nangyari kaya paminsan-minsan ay nagpupunta sila sa bahay upang linisin ito at ipagluto ako ng makakain. Isang gabi kung saan habang natutulog ako sa sofa ay may naramdaman akong dumidila sa aking mga pisngi. Pagbukas ko ng aking mga mata, natanaw ko ang mukha ng isang tuta na nakatingin sa akin. Siguro kung nakakapagsalita lang ang aso sa palagay ko, ay ito ang sasabihin niya sa akin. Tumayo ka na dyan. Hindi ka dapat sumuko dahil lang sa lalaking iyon. Ikaw ang nagligtas sa akin. Naalala mo pa ba yon? Kung ako nagawa mong iligtas, kaya mo ding iligtas ang sarili mo. Huwag kang susuko. Huwag kang mawala ng pag-asa. Hindi ko maipaliwanag ang biglaang taas ng enerhiya ko at bigla akong natauhan na hindi porket iniwanan ako ng dati kong asawa ay tapos na ang aking mundo. Hindi ko kailangan idepende ang sarili ko sa kanya. Kailangan kong gawin ang mga gusto ko. Kailangan kong mabuhay para sa sarili ko. At sinimulang mag-isip kung ano ang kailangan kong gawin. Nung sumunod na umaga, dumiretso akong nagtungo sa bahay ampunan at tinanong ko siya kung maaari ko bang ampunin si Ivan kahit na mag-isa na lamang ako. Tuwang-tuwa ako nung sinabi nilang maaaring mangyari iyon at agad kaming nagsimula muli na gawin ang kinakailangang hakbang. Pero nagsinungaling ako ng bahagya hinggil sa pinagkukunan ko ng pinansyal. Pansamantala lamang iyon habang hindi pa ako nakakahanap ng trabaho. Ang tanging hangarin ko lamang noon ay ang maiuwi ko si Ivan. Noong maaprubahan na ang mga papeles, ay sa wakas, nasa bisig ko na si Ivan. Unang gabi namin na magkasama ay nilutuan ko siya ng paborito niyang ulam ayon sa madre na nag-alaga sa kanya. Hindi ako makasubo ng kahit isang kutsara sapagkat hindi ko maialis ang tingin ko sa kanya. Napapangiti at nabubusog na din ako sa tuwing nakikita ko siyang nasisiyahan sa bawat subo niya. Wala man akong asawa pero dahil kay Ivan, naramdaman ko na mayroon akong pamilya. Siyempre, hindi rin halos maghiwalay ang tuta at si Ivan kaya 3 kaming magkakatabi na natulog nung gabing iyon. Habang mahimbing silang natutulog, ay nag-iisip ako ng paraan kung paano kikita ng malaki para maibigay ko ang lahat ng kailangan ni Ivan. Tinanggap ko ang lahat ng mga trabahong inaalok sa akin kaya halos lahat ng mga oras na gising ako ay itinutuon ko sa pagtatrabaho. At sa tuwing umuuwi ako ay palaging nananakit ang katawan ko na animoy binubugbog ng kung sino. Hanggang sa bigla na lamang akong tatabihan ni Ivan at mamasahiin ang aking mga binti at braso. Ma, pasensya na po kung kailangan niyo magtrabaho ng ganyan kahirap. Sorry po mama, pangako po lalaki po ako agad at magtatrabaho para hindi niyo na po kailangan magtrabaho ma. Sobrang nalusaw ang puso ko at busog na busog sa pagmamahal na binibigay ni Ivan sa akin. Hindi ko inalintana ang pagod dahil sa tuwing masisilayan ko siya ay napapawi ito. Hindi ko mapigilang hindi maging emosyonal. Oo Ivan, naniniwala si mama sa'yo. Pero wag ka munang lumaki agad ah. Gusto ko pang maging baby ka ni mama. Malambing kong sambit sa bayayakapi ng napakahigpit si Ivan na punong-puno ng pagmamahal. Totoo nga ang sinasabi ng karamihan na, if there's a will, there's a way. Nalaman ng isang madre sa ampunan na medyo nahihirapan ako kaya nirekomenda niya ako sa isang pabrika ng paggawaan ng mga pambatang laruan. Malaking tulong din iyon dahil ibinibigay ng kumpanya bilang donasyon ang mga depektibong laruan. Hindi man kami mayaman
pero natupad ang aking pangarap na maging ganap na akong isang ina kay Ivan. Napakabilis ng panahon at malaki na si Ivan. Parang kailan lang ay nag-aaral siya sa elementarya. Tapos ay nakapagtapos na siya ng high school nang may ikalawang pinakamataas na karangalan sa buong mga nagsipagtapos. Bunga ng kanyang mataas na grado ay nabiyayaan siya ng scholarship. Ayon sa kanya ay gustong-gusto daw niyang makatapos ng kolehiyo at dahil ayaw niya akong mahirapan ay nagsumikap talaga siya sa kanyang pag-aaral. Nag-aral siya ng kursong computer engineer. Nakalikha din siya ng programa sa computer kung saan ay nasusubaybayan ang mga tala ng bumibili at mga bayad nito na may sariling code. Napakabilis at tugma ang naging resulta. Ipinakita niya ito sa kumpanya upang ibenta ang programa na kanyang nilikha, ngunit imbis na bilhin ay inalok siya ng kumpanya na magsimula ng sarili niyang kumpanya at sila ang magiging pangunahing mamumuhunan dito. Kaya sa murang edad niya ay nakapagtayo siya ng isang maliit na kumpanya ng teknolohiya sa tulong ng kumpanyang namuhunan sa kanya. Siya din ang naging kaparehas ng ilang kumpanya dito sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Talagang tinupad niya ang naging pangako niya sa akin. Isang araw ay sinopresa niya ako ng isang bahay na may 2 palapag at may 3 kwarto at sinabi niya na ayun na ang magiging bago naming tahanan. Hiniling din niya na huminto na ako sa pagtatrabaho at siya na ang mag-aalaga sa akin. Nung mga panahon na iyon ay mas matangkad na siya sa akin. Hindi ko na napigilan ang luha ko kaya niyakap niya ako at hinalikan sa noo. At nasundan pa ng isang magandang balita. Ipinakilala niya sa akin ang isang babae at sinabing nais niya daw itong makasama habang buhay. Siya ay si Clarice. Nakilala daw niya ito sa bahay ampunan noong minsan nagbigay siya ng mga pagkain sa mga batang nandoon. Nagbobolontaryo din daw doon si Clarice at magmula noon ay naging madalas na ang pagkikita nilang dalawa. Halos kalahating taon na daw ang relasyon nila at kinuha niya din daw si Clarice na magtrabaho bilang kanyang sekretarya. Noong nakita ko si Clarice ay napansin ko din ang mga mata niya kagaya noong unang beses kong nakita si Ivan. Tila itinadhana sila ng may kapal kaya malugod ko namang binigay ang aking basbas. Hindi pa daw nakikilala ng aking anak ang mga magulang ni Clarice. Nang malaman ng tatay ni Clarice na yung software company na nag-invest para kay Ivan nalilipat ng bagong commercial building na ngayon ay pagmamay-ari na nung software company, ay inutusan niya ang anak niyang si Clarice na magtakda ng meeting kasama si Ivan at ang investor nito dahil gusto niyang mag-propose para sa renovation ng building. Ang tatay ni Clarice ay may-ari ng construction company ay nangangailangan ng kliyente para maisalba ang kanyang negosyo. Kaya sinikap ni Ivan na kumbinsihin ang kumpanyang nag-invest sa kanya noon na baka pwedeng paunlakan ang tatay ni Clarice hingil sa renovation proposal ng bagong building ng software company dahil sa palagay ni Ivan ay magiging pamilya naman kami kalaunan. Siyempre, galak na galak ang tatay ni Clarice at nasasabik itong makita ang aking anak. Inihayag ni Ivan na magkakaroon daw kami ng isang salo-salo upang makilala ang isa't isa at makapag-usap kaming lahat. Napagdesisyonan din ni Ivan na doon na pag-usapan ang tungkol sa pagpapakasal nila at sa proyektong iaalok niya. Subalit hindi naging masaya ang inaasahan sanang mangyari sa salo-salo. Medyo nahuli kami ni Ivan ng ilang minuto sa napag-usapang oras at nakita namin na nakaupo at naghihintay na sila Clarice at ang mga magulang nito. Nagmamadali kaming nagtungo doon at humingi ng paumanhin, ngunit tila ba nanigas ako bigla at naging estatwa ang aking katawan noong nakita ko kung sino ang nakaupo sa tabi ng mesa. Nagtataka si Ivan kung anong nangyayari at niyaya na niya akong maupo. Ang tanging nasabi ko lamang ay, "Bakit ka nandito?" Habang nakatitig ako sa tatay ni Clarice. Tulad ko, dala na rin siguro ng pagkabigla ay walang nasabing kahit ano ang tatay ni Clarice. At sa wakas, matapos ang ilang segundong pananahimik, ay nagkalakas ako ng loob na magsalita ng, "Ivan, siya ang dati kong asawa." Sabay talikod at tuluyan na akong umalis sa lugar. Umuwi ako at wala akong ginawa kundi ang humilata sa aking kama. Iniisip ko pa din kung nananaginip ba ako o totoo ang mga nangyari. Ilang oras ang lumipas
ay dumating sa aming bahay si Ivan at Clarice. Mugto ang mga mata ni Clarice at halatang galing sa matinding pag-iyak. Samantalang bakas naman ang galit sa mukha ng aking anak. Natatandaan ni Ivan ang lahat ng nangyari noon. Hindi niya makakalimutan kung paano siya biglang inabandona ng aking dating asawa at dahil dito ay muntik ko pang hindi mapasa akin at maiuwi si Ivan. Habang hindi matigil sa paghagulgol ay inamin ni Clarice na alam niya ang nakaraan ng kanyang magulang dahil ikinuwento ito sa kanya ng mga kamag-anak niya. Ngunit hindi daw niya wari na si Ivan ang batang tinutukoy nila at ako ang dating asawa. Labis daw siyang nakokonsensya dahil pakiramdam daw niya ay inagawan niya ng pagkakataon ang isang bata na sana ay masaya ang pamilya. Kaya upang pagbayaran iyon ay napagpasyahan niyang magboluntaryo sa bahay ampunan na tinutukoy sa kwento ng mga kamag-anak niya. Hindi daw niya buong inakala na si Ivan ang bata na iyon dahil ni minsan ay hindi daw naikwento ni Ivan na isa siyang ampon. Kahit kailan ay hindi ipinaalam sa iba ni Ivan na hindi ako ang tunay niyang ina dahil hindi iyon ang importante at para kay Ivan, ako ang tunay, nag-iisa at kinikilala niyang ina. Kaya wala siyang dahilan upang ibahagi sa iba na ako ay hindi niya tunay na ina. Paulit-ulit na humingi ng tawad sa akin si Clarice at sinabi ko sa kanya na walang dahilan upang humingi siya ng pasensya sa akin. Wala siyang ginawa sa akin na masama. Ang kasalanan ng ama ay kailanman hindi magiging kasalanan ng anak at hanggang sa umalis na si Clarice ay patuloy pa din ito sa pag-iyak. Ayon kay Ivan, kaya niya sinama si Clarice sa bahay dahil nagpupumilit daw ito na humingi ng pasensya sa akin. Dagdag pa niya ay wala nang kasalan na magaganap. Paano ko siya mapapakasalan? Sabi niya sa akin. Para bang nauntog ang aking sarili at bumalik ako sa realidad at kinausap ko si Ivan at sabi, Anak, si Clarice ay si Clarice. Hindi siya ang kanyang ama. Hanggat masaya ka sa kanya, hanggat mahal mo siya, ay ibibigay ko ang basbas ko sa inyong dalawa. Ramdam ko na mabuti siyang tao. Ngunit nanatiling walang kibo si Ivan. Bago maghating gabi ay tumawag ang aking dating asawa at inihayag niya na labis siyang natutuwa na nagkita kaming muli at lumaking matagumpay si Ivan. Sinabi niya na patawarin ko na siya at kalimutan na ang mga nangyari noon dahil parte na iyon ng aming nakaraan. Magsimula daw kami bilang isang pamilya. Hindi ko sinasadyang mabitawan ang aking telepono at agad akong tumakbo papunta sa palikuran dahil tila ba nasusuka ako sa mga sinasabi niya. Kalaunan ay ikinuwento ni Ivan na tumawag din sa kanya ang dati kong asawa. Galit na galit daw itong sumisigaw at nagrereklamo kung bakit hindi siya matulungan ng anak ko. Sa huli ay nagmakaawa daw ito na kausapin ang kumpanya at kunin siyang kontraktor dahil kung hindi ay malulugi at tuluyang magsasara daw ang negosyo niya. Sinagot siya ni Ivan ng, nagbago na ang isip ko. Pwede naman magbago ang isip ng tao, di ba? Gaya mo. Sabay binaba ang tawag. Hindi niya maitanggi sa akin na mahal pa rin niya si Clarice, ngunit hindi daw niya makakayanan na makasama o maging bahagi ng pamilya ang isang tao gaya ng ama ni Clarice. Nanatili pa din naman sa trabaho si Clarice, ngunit malinaw na sa kanyang sarili na hindi na mangyayari ang pag-iisang dibdib nilang dalawa. Bagamat pilit ni Ivan pinapakita sa akin na matatag siya, ay napansin ko sa kanyang mga mata kung gaano niya kamahal si Clarice. Sinusubukan kong baguhin ang kanyang isip at sinabi ko na marahil si Clarice ay gaya din ng tutang inaruga niya noon na naghahanap ng isang tunay na pamilyang magmamahal sa kanya. Tumango lamang siya at yumuko. Hindi ko nakita ang reaksyon ng kanyang muka, subalit naririnig ko siyang mahinang tumatangis. Nagpasya akong bigyan siya ng sapat na panahon upang makapag-isip. May tiwala ako kay Ivan at ipagdarasal ko na gabayan siya sa bawat hakbang na kanyang tatahakin. Batid ko ng buong puso na kung anuman ang magiging desisyon niya ay ang makakabuti para sa kanya. Dito na po nagtatapos at sana po ay nagustuhan po ninyo ang mga kwentong ito. Hanggang sa muli, paalam at God bless po!